Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. So, on my previous video guys, pinag-aralan natin yung iba't ibang arithmetics operator at nakita natin na sobrang dali lang. Alam na natin siya mula elementary pa lang pala, pinag-aaralan na natin yon. So ngayon guys, sabi ko sa inyo, sana pag-aaralan natin ngayon is logical, and then alala ko na mas connected sa arithmetics yung comparison, okay? Kasi it's all about mathematics. So sige, comparison na lang muna yung pag-aaralan natin bago tayo mag-jump sa logical operator, okay? So ano ba yung mga comparison operators? So itong comparison operators, the word, the name, the title itself states kung ano yung ginagawa niya or dinidefine niya kung ano yung ginagawa niya, okay? So ano ba ginagawa niya? Eh di nagko-compare siya, okay? Gumagawa siya ng comparison between two datas. Ito guys, napag-aralan na rin natin to. I think grade 4 to grade 5. Alam na natin to. So without further ado, simulan na natin. Okay? So open na natin yung mga compiler na gagamitin natin. As you can see guys, dito maglalagay na naman ako ng comment, okay? And then, lagay natin kung ano yung topic natin. Pag-aaralan natin ngayon is yung comparison operators. So medyo wala pa akong tulog, kaya baka may mali ako sa mga spelling, kayo nang bahala. Basta, yun na yun, okay? So ano yung unang klase ng comparison operators? So ito guys, parte pa rin to ng mga operators. Yung unang category, pinag-aralan natin karaan, yung arithmetics. So ngayon naman, comparison, okay? So again, balik tayo sa title. Sabihin natin, this compares values. Yan. Tapos yung comparison niya guys, dahil ito ay nagkukumpara, sasagutin ka nito based dun sa comparison niya. Usually, ang sagot na ibibigay sa atin itong comparison operator is true or false. Okay? Ayan. So, makikita nyo naman yan na nakalagay true, nakalagay false, depende sa comparison na gagawin natin. Okay? So, punta na tayo sa number 1. Ano yung unang comparison operator na dapat natin pag-aralan? So, ito, it sounds so familiar sa atin, guys. Yung tinatawag natin na equal to. Okay? Lagay ko muna dyan. Equal to. Yun. Anong symbol na ginagamit ng equal to or yung operator? Dalawang equals. Okay? Kapag kaisa lang, ibig sabihin nun, ito yung value niya, kumbaga, is equal to, ganon. Kunyari, x is equal to 5, pagka isa lang. Pero kapag ka dalawa, guys, ibig sabihin nun, it's comparing two datas. Okay? So, gawa nga tayo ng example. Sabihin natin, x is equal to 5. Ibig sabihin yan, guys, yung value ni x is 5. Okay? Kapag ka isang equals lang. Pero kapag ka ang nilagay mo is dalawa, tinatanong ka na niya, si x ba at si 5 parehas ng value? Ganon. Okay? Kumbaga, parang patanong na yan kapag ka dalawang equals. Hindi yung isa lang, iba rin yan ha. So, kailangan ng daan. So, papakitaan natin ng example yan, isa-isa. Sunod naman, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga comparison operators at saka yung mga symbol or operator na ginagamit nila bago natin bigyan ng code example. Kung meron tayong equal to, syempre meron din tayong isa pa, yung kabaliktaran. Ano yon? Not equal to. Okay, meron tayo yan. Kapag ka not equal naman, ang ginagamit nating operator or symbol is exclamation point at saka equals. Yan, kumbaga, hindi siya equal. Okay, hindi sila parehas ng value. Bakit ganon? Kasi nga nagko-compare na siya. We are giving our program the ability to think. Ibigyan na natin siya ng opportunity mag-isip. Sige, isipin mo, i-compare mo. Parehas ba sila o hindi? Ganon. Tapos, meron pang isa pa. Madami yan eh. Yung isa pang comparison operator, kukumpara din siya. Ito yung tinatawag natin na greater than. Oh, alam na alam nyo yan guys. Greater than, less than. Ano ba ang symbol ng greater than? Eh di ganyan, di ba? Greater than symbol. O kung merong greater than, meron pa tayong isa pa. Kabaliktaran naman, less than naman ngayon. So alam nyo rin yan. Pag-aralan na natin ng grade 4 yan. Ito naman yung symbol, yung opposite, di ba? So other than that guys, meron pang isa and I think parang nakalimutan na natin to. Ang tawag dito is greater than or equal to. So yan, naalala nyo pa ba yan? Greater than. So dikit lang natin. Or paiksiin na lang natin. Greater than or equal to. Ayan. Okay? Sabihin yan, greater than or equal to. Ano yun? So mamaya natin balikan kung ano yan. Pag sinabi natin greater than or equal to, ang symbol na ginagamit dyan is greater than or equal to. Okay? Kung merong greater than or equal to, meron namang kabaliktaran yung huli. Ano yun? Less than or equal to. Okay? So mamaya papaliwanag natin ulit. Baka nakalimutan na ninyo yan. So yung symbol niyan, baliktad naman. Ganyan. So ngayon na na-recall na natin yung mga pangalan nila at saka napakita na natin yung mga symbol or yung mga operator. Okay? Tandaan ninyo, hindi symbol ha. Sinasabi ko lang na symbol para makarelate kayo kasi nag-aaral pa lang tayo ng programming pero ang tawag niyan sa coding guys, operators. Okay? So ngayon, simulan na nating i-code. Paano natin siya gagamitin sa coding?
Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? Kung oo, please guys, click the subscribe button. Goal ko kasi na mag-grow yung channel na to at ang community natin. And in return guys, habang nag-grow yung channel natin is lalo akong namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang tutorial at pagbutihin pa yung effort to share and i-deliver yung mga technical knowledges in a simple yet informative ways. And sana natutulungan ka ng mga tutorials na to. Let's go back to the video. Diba? So kagaya nung kanina guys, dahil meron na namang dalawang involved dito, dalawang data, 'di ba? Kaya nga siya comparison. Kino-compare niya yung dalawang data or dalawang variable or dalawang value, okay? So, mention na naman tayo, gawa tayo ng variable. Si x, ayan, sabihin natin yung value ni x, 5, yan. Tapos si y. Sabihin natin yung value ni y, 6, yan. Tapos, lagay tayo ng print method or print function sa Python. Ayan guys. Ngayon ang gagawin natin, sabi ko sa inyo, pwede tayong dito gumawa ng operations, pero yung kagaya tinuro ko ng previous video, gawa na lang tayo ng isa pang variables para hindi na tayo bago ng bago. So, mention na lang tayo ng isa pang variable, si variable z. So, anong magiging value ni variable z? Anong equals niya? So, ang magiging value ni variable z, pag pinrint natin siya, gusto natin i-compare si x kay y. Okay? So, mamimili na lang tayo dito ng gagamitin. Tapos, ang ipiprint natin para makuha natin yung sagot, si z na. Okay? Para hindi na natin mahaba pang baguhan. Okay? Ang babaguhin na lang natin dito, kagaya ng nakaraang video, is yung mga operators para magalugad natin lahat, matry natin lahat. Okay? So ngayon, ang unang operator natin dito is yung equal to. So comparison to guys. Tandaan niyo na ang sagot dalawa lang, true or false. Kasi nagko-compare ka lang naman, 'di ba? So paano 'yan? Unahin natin si equal to. Kunin natin yung kanyang symbol, lagay natin sa gitna, dalawang equals. Ayan. So ang nangyayari dito, ito yung magiging value ni z. So kung ano yung sagot dito, yun yung mapiprint natin. Eh ano ba yung problem? Si x ba na may value na 5, siya ba ay equal sa y? Kumbaga, parehas ba sila ng value? Hindi. So, ang sagot makukuha natin dyan, pag pinrint natin yung z, false. Bakit naman false? Kasi si x, 5 siya. Si y, 6. So, hindi sila parehas ng value. So, false yung sagot. Sige nga, i-run nga natin. So, pag ni-run natin yan, nakita ninyo guys, makakuha tayo ng sagot na false. Kuha ninyo. Eh, paano kung gagawin ko silang parehas na 5? Oh, parehas na silang 5. X is equals to 5 na ba? Oo, parehas silang 5 eh. Do, ang makukuha natin sagot dyan, true na. O, i-run natin ulit. Ayan, nakuha ninyo. So, napakasimple lang, di ba? Ganyan yung comparison. Nagko-compare na yung program natin. So, unti-unti na siyang natututo. Nung una, inuutusan lang natin. Bigyan natin ng ability mag-process. Ngayon, binibigyan na rin natin ng ability mag-decide, di ba? So, nakakatuwa. Hanggang sa patagal na patagal, guys, makakagawa tayo ng program na marami nang kayang gawin, okay? So, ngayon, punta naman tayo dun sa not equal to. So, parang logic lang yan. Papalitan natin ano yung operator na ginagamit. Ang operator na ginagamit is exclamation point at saka equal. So, palitan lang natin yung isang equals. Ayan. Punta ngayon tayo sa problem. Si x ba, na merong value na 5, hindi ba siya equal dun sa y? So, anong sagot, guys? Of course, ang sagot dyan is false. Bakit? Kasi equal sila eh. Pareha silang 5. So, kung ang tanong mo, not equal ba sila? False. No. Bakit? Kasi equal sila, pareha silang 5. Sige nga. So, pag niran natin to guys, x is not equal to 5. Ang makukuha natin dyan is false. Bakit false? Kasi ang tanong na meron tayo, ang comparison natin, si x ba na may value na 5, hindi ba siya equal sa 5? False yun. Kasi si 5 at si 5, kumbaga si x at saka si y, equal sila eh. Okay? So false ang makukuha nating sagot. Eh ngayon, palitan naman yung x mo. Sabihin natin, gawin natin 7 yung x. Okay? So si x ngayon, ang value niya 7. Okay? Si y, 5 pa din. Ngayon ang tanong, si x ba or si 7 ba, hindi ba siya equal sa 5? So this time, pag niran natin to, ang makukuha natin is true. Okay? Oo, hindi sila equal. Kasi 7 yung isa, 5 yung isa. Di true, hindi sila equal. Not equal to. Diba? Ganun guys. So parang baliktad lang. Okay? So ngayon, alam na natin yung not equal. So alam na natin yung concept nito. Elementary pa lang. Inaaral na natin to. Kumbaga parang ano na lang to, review. Tapos dagdagan natin ng coding. Okay? Punta naman tayo sa greater than. O ito, napakadali nito guys. Greater than. O sabihin natin dito, ano ba yung symbol ni greater than? Ito. So tanggalin natin yung operator natin. Palitan natin ng greater than. So, si x ba na may value na 7, greater than ba siya sa y na value is 5? Oo, true. So, i-run natin. O yan guys, nakita ninyo, nakakuha tayo ng true na sagot. Diba? Ngayon, kung babalik ta rin natin, gagawin nating 50 yung y. Okay? So, si x ba na ang value is 7 lang, greater ba siya sa y?
na ang value is 50. False na to. So pag niran natin guys, false na yung makukuha natin. Okay? So yan yung comparison operator. Ngayon guys, punta naman tayo dun sa less than. Sa less than naman, so ano yung symbol? Di baliktarin lang natin. Ito naman yung symbol na less than. Si x ba na may value na 7? Less than ba siya dun sa y na may 50 na value? Oo, true. Less than yung 7. Pag niran natin, makakuha tayo ng true na sagot. Ayan, nakuha ninyo. So kung babaliktarin natin, gagawin natin 7. Si x ba na 70 yung value niya? Less than ba siya dun sa y na 50 lang yung value? False na yan. So pag niran natin, makuha tayo ng false. So diba napakadali lang. Alam nyo na to. Kumbaga review na lang tayo. Guys, alam ko yung struggle nung nag-aaral sa YouTube eh. It's hard yung post, backward, forward kasi kailangan mong mag-notes or kailangan mong subukan yung code. Kaya napakahalaga guys na meron kang copy ng notes. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan dun ko nilagay yung mga topics ko dito sa mga videos na to. In fact, yun yung ginagamit kong reference. Though hindi siya script guys, talagang notes siya about the topics. Mas informative siya, mas simple, mas malinaw at mas madali siyang aralin kasi nga notes na siya so hindi ka nag-backward, forward post kasi nakikita mo na doon, pwede mong i-copy yung mga code doon. Kung interesado kang magkaroon ng copy guys, andyan yung link sa description sa baba. Ngayon, ito naman, greater than or equal to. So, ito, subukan natin itong greater than or equal to. Sabihin natin, yung symbol niya is ito, okay? So, palitan natin, greater at saka equal to. Ngayon, si x guys, ang value niya is 70. Greater ba siya? True. Pagka may isang true na agad yung sagot doon. Hindi na natin kailangan mag-proceed pa sa equal to. Diba? Sa unang operator pa lang, si x ba na 70 ang value, greater ba siya sa y? True. O, edi true na agad yung sagot. Kahit hindi sila equal, greater naman talaga siya. Kaya nga ang comparison na ginagamit natin, greater than or equal to. Okay? So, hindi man siya equal, greater naman siya, true na yung sagot. So, pag niran natin to guys, makakuha tayo ng true na output na kuha ninyo. Okay? Paano kung hindi greater pero equal naman? True pa din. Sabi ko sa inyo, hanggat may isang magto-true dyan, yun yung sagot. Kung lahat false, di false yung sagot, kuha niyo. So, iran natin. Saka natin paliwanag. Oh, true pa din yung nakuha natin. Bakit true? Si x ba na may value na 50, greater ba siya? Hindi. Para silang 50 eh. Di false. Dun sa second operator, equal ba naman sila? Oo, para silang 50. Di true yung sagot. Kasi ang comparison natin na ginagamit, greater than or. Ibig sabihin, kahit alin sa dalawa, greater man or equal, true yan. Kuha ninyo. So, ngayon guys, gagawin naman natin, kasi puro true yung nakuha natin, kuha tayo ng false para mapatunayan natin yung logic nito guys. So, sabihin natin yung y, gawin natin siyang 9. Okay, ayan, 90 natin siya. Tapos, tanongin ulit natin. Ang ating operator or comparison na ginagamit is greater than or equal to. Okay, so si x ba na may value na 50? Greater ba yung 50 sa 90? Hindi. Equal din ba sila? Hindi din. Pag niran natin to guys, you will get false. Ayan, nakuha ninyo, false. Okay? So, just to give you an example. Ngayon, punta na tayo din sa last part, yung less than or equal to. So, palitan natin yung symbol, less than, and then equal to. Ayan, nakuha ninyo guys. So, ngayon, tanongin natin, si x ba na may 50 na value, less than ba sa y na may 90? Sa unang comparison pa lang guys, true na agad. So, pag niran natin yan, true na yung makukuha natin. Paano kung sabihin natin magkapareha silang 90? Ayan. So, pag niran natin yan, true pa din. Kasi or, less than or equal to. Paano kung baliktad? Sabihin natin, 50 lang si y. Si x ba na merong value na 90? Siya ba ay less than kay y? False. Equal ba naman? False din. O di, completely, ang sagot na makukuha natin is false. Nakuha ninyo guys. So, ito yung tinatawag natin na comparison operator. So, alam ko na napag-aralan na natin to at alam kong alam nyo na to. Pero, kumbaga parang recap or review. Okay? And then, mahalaga dito yung operators na ginagamit natin sa kanila for coding. Mahalaga na alam natin to guys. Okay? So, sa ganitong klase ng pagko-code guys, binibigyan na natin yung mga program natin ng ability to decide. Isa sa mga use cases niyan, parang ganito. Yung equal to, itong equal to, pwede natin itong gamitin. Like, sabihin natin, nag-create tayo ng variable na yung variable na yon, ang kino-contain niya is password ng isang user. Ngayon, pag magla-login na yung user, gagamit ka ng equal to. Okay? Sasabihin mo, yung in-enter niya ba is equal dun sa password niya talaga? Pagka hindi, doon magkakaroon ng error or invalid. Okay? So, tuturo ko rin sa inyo yun guys. Okay? So, pinapakita ko lang in simple terms kung ano yung mga, kumbaga parang perspective lang na, oy, ganito pala siya ginagamit. So, dito nagkakaroon ng comparison ability yung ating mga program. So, medyo masaya na to guys. Okay? Medyo sumasaya na yung coding pagka ganito na yung pag-aaral natin. So, next natin is yung logical naman. Okay? Supposed to be yung logical talaga yung ikatlo. So, yun yung next nating pag-aaralan. Ano-ano yung mga logical operator?